alas 12:33. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, Ruth Rodriguez. Magandang tanghali, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, Huwebes, August 17, 2023. At narito na ang mga balita ngayong tanghali. Supplemental budget para sa dagdag sweldo ng mga doktor, nurse at iba pang scholar ng probinsya na nagbabalik serbisyo sa pamalang panlalawigan, aprobado na. Road construction project sa Barangay Sandoval, Nara natapos na ng DPWH. PCSDS nakiisa sa pagbuo ng Functional Management Council or Functional Watershed Management Council sa bayan ng Culion. Sa police report, magkapatid na lunod sa Nakpan Beach sa El Nido. Sa isa pang police report, lalaki patay matapos barilin kagabi sa kanyang tahanan sa Brooks Point. Sa Baritang Cuyunon, mga senior citizens ingabiswan nga magparehistro sa National Commission of Senior Citizen Database. Sa showbiz balita, Palawenya beauty queen Imelda Swigehart, fangirling kay Claudine Barreto. Sa balitang good vibes, Palawenyo painter na si Marvin Balcos may bagong art exhibit sa Austria. Ang detalye ng mga balita, abangan sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsableng operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Nitong dumating ang City Nickel Mines, unang-una na doon nakapagbigay sa amin ng employment. Marami sa taga-Pulot Interior ang nagkaroon ng trabaho. At unang-unang nasagot sa aming pinaka-problema, nagkaroon kami ng isang covered court. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ang bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation. Sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Bongga! Palaparaan, kaya ipalawan mo na. Mars, saya mo ah. Ibang dami mong bayarin? Pars! Palaparaan sa Palawan Pawn Shop. Alam mo kung ba't Palawan? Dinala ko ang alahas ko. Ma'am, 1% lang pag natubos within 11 days. High appraisal pa. Correct, ma'am. Mabilis pang mag-renew sa kahit saan sa napakarami naming branches. Automated pa kami, ma'am. Kaya walang mali sa kwenta. May text reminders pa para iwas penalties. Bongga! Mapagkakatiwalaan talaga. Ako naman Mars, palaparaan. Sa Palawan Express pera padala. Padala ko kay Madir. Sir, napakamura ng charge dito. Madali pa magpadala at mag-claim. Napakaraming branches pa. Kaya gusto ko dito sa Palawan. Walang kuskus balungos. Maya-maya, hello? Anak, salamat. Eto, hawak ko na ang cash. Ang bilis. Bongga! Palaparaan, kaya ipalawan mo na. Alam mo ba na ang industriya ng pagmimina ay may malaking naitutulong sa lokal na ekonomiya ng isang bayan o barangay? May kabahagi ang barangay, munisipyo at probinsya mula sa buwis ng isang minahan. Nagbabayad din ng malaking halaga ng real property tax ang kumpanya ng minahan direkta sa munisipyo. Aabot sa 3,000 residente ng munisipyo ang mabibigyan ng trabaho. Kapag may sweldo, may gagastusin at lalakas ang lokal na ekonomiya. Hindi pa kasama rito ang benepisyo mula sa mga programa at proyekto ng minahan sa komunidad at royalty ng mga katutubo. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay nyo sa pag-asenso. Balita 1 with DYPR.
38 minuto makalipas ang alas 12 sa detalye ng ating balita. Supplemental budget ng Provincial Board para sa dagdag sweldo ng mga doktor, nurse at iba pang scholar na nagbabalik serbisyo sa pamalang panlalawigan. Aprobado na. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzares. Balita Uno with DYPR. May papatupad na ang dagdag na sahod sa lahat ng mga doktor at mga nurse sa medtech at iba pang mga scholar ng pamalang panlalawigan na nagbabalik serbisyo sa mga ospital ng provincial government. Matapos na sila ay makapagtapos ng pag-aaral sa ilalim ng programa. Ito naman ay matapos na aprubahan sa nakarang sesyon ng Sangguniang Panlalawigan ang supplemental budget na panggagalingan ng dagdag sahod ng mga balik serbisyo ng mga doktor at iba pa sa lahat ng mga ospital ng probinsya. Ang ordinansa ng dagdag sweldo sa mga nagbabalik serbisyo ng mga scholars ay sponsor ni Board Member Marivic Rojas bilang chairman ng Committee on Health sa Provincial Board at co-author nito si Board Member Rafael Ortega Jr., ang chairman ng Basic Education. Matapos magkabita ang ordinansa ay kasunod na hinanapan ng pondo mula sa supplemental budget ng pamalang panlalawigan. Ayon kay Board Member Rojas, isinulong nila ang dagdag sahod na ito sa mga nagbabalik serbisyo ng mga scholar upang hindi makapag-isip ang mga ito na hindi umalis sa ospital na pinagbabalikan ng serbisyo. Mag-aalala kasi si Board Member Rojas at Board Member Ortega na mawalan ng doktor at nurse ang mga itinatayo na ospital ng provincial government na agad umalis ang mga ito matapos ang balik serbisyo dahil sa baba ng sweldo. Sa dating sahod ng mga doktor na nagbabalik serbisyo ay halos na sa 40,000 pesos a month lang. At sa bagong ordinansa ay nasa 75,000 pesos na ito. At sa mga nurse na kasalukuyan na tumatanggap ng 15,000 to 16,000 pesos a month ay magiging doble na ito. Depende sa posisyon nila sa isang ospital. Kung obligasyon umano ng mga medical scholars na magbalik serbisyo, nararapat pa rin na mabigyan ng maayos na pasweldo ang mga ito dahil bukod sa pagharap sa panganib sa mga pasyente na nakakaharap araw-araw ay kailangan din ng mga ito ng panusto sa kanilang sarili, pamilya at iba pa ayon kay Board Member Rojas. Ang pinirmahan na renewal ng kontrata ng lahat ng mga balik serbisyo ng mga doktor at nurse nito nakaraang Hulyo ay iba pa o na sa dating sahod nila ay retroactive umano ito na ibig sabihin na sa kanila magiging sahod pagka-aproba ng bagong sistema ng kanilang pasahod o increase ng kanilang sahod ay matatanggap na nila ito. Umaasa si Board Member Marivic Rojas at Board Member Rafael Ortega na sa pamamagitan ng kanilang ordinansa ay makikita ng mga nagbabalik serbisyo na manatili sa mga ospital na pinaglilingkuran sa pagkatapos ng kanilang pagbabalik serbisyo dahil sa maayos na pasahod na ito at piliin naman ito na maging regular na doktor o nurse, midwife, medtech sa pinaglilingkuran ng mga ospital ng pamahalang panlalawigan sa buong lalawigan. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawan niya. Balita Uno with DYPR. Maraming salamat, Romy Luzares. Natapos na ng Department of Public Works and Highways sa Palawan 2nd District Engineering Office ang road construction project nila sa Barangay Sandoval sa bayan ng Nara. Kabilang sa proyekto ang pagsisimento ng pavement, gravel shoulder, reinforced concrete pipe culvert at iba pang improvements na may haba na 0.8 kilometers. Inaayos din ang drainage system upang hindi na bahain ang mga residente kapag malakas ang ulan at may bagyo. Ang road infrastructure project na ito ay magbibigay ng maayos na connectivity, accessibility at mas ligtas at mabilis na biyahe sa mga residente patungo ng bayan. Makakatulong din ito sa pagpapaunlad ng komunidad at buhay ng mga mamamayan sa lugar. Ang pagsasakatuparan ng proyektong kalsada ay patunay ng maayos na pamamahala, collaboration at dedication sa komunidad or sa community development ng gobyerno. Balita Uno with DYPR. Palawan Climate Change Resiliency Program na natututok sa mga paparating na mga kalamidad isinusulong sa Provincial Board. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzares. Balita Uno with DYPR. Magiging think tank ng Provincial Disaster Risk Reduction Management ang planong buuin na Climate
o Palawan Climate Change Resilience Program ng pamahalaang panlalawigan na siyang magiging inside sa pag-aaral sa mga klima na kakaharapin ng Palawan. Sila ang magsasagawa ng research sa paano maiwasan ang mga sakuna na hatid ng kalamidad at sila ang alam sa mga parating na malakas sa kalamidad para maabisuhan sa paghanda ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office at sa mga munisipyo para bago manalasa ang isang kalamidad. Ang Climate Change Program ay isa sa ilalim sa pamahala ng TDRRMO para masupervise ang mga gagawin na hakbang ng tanggapan nito para mas madali ang pag-aksyon kapag nasa ilalim ng supervision ng TDRRMO. Ito ang panukala ni Board Member Ryan Maminta sa paniniwala na mas makakabuti sa probinsya ang pagkakaroon ng ganitong opisina para hindi na nahirapan pa sa pagkuha ng mga kailangan na data dahil may nakatalaga na agad na tanggapan na para dito. Hiwalay na mga staff din na ito sa kasalukuyan na staff ng TDRMO bagamat sa ilalim sa supervision ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Halimbawa, magiging trabaho ng Climate Change Resilience Center ay kung kailangan na ba na magkaroon ng mga breakwater at seawall sa mga dalampasigan ng lalawigan. Sila ang magsasagawa ng research para dito kung napapanahon na ba nga ang paglalagay. So hindi basta mga ordinary na mga empleyado lang ang mailalagay dito dahil may kalaman sa pag-aaral sa climate change sa lahat ng mga pangyayari at pangyayari na kinalaman sa kalikasan ng Palawan. Kaya lahat umano ay dapat magiging involved dito hanggang sa mga munisipyo para lahat ay sama-sama para sa proteksyon ng mga mamamayan. Ang panukalang ito ay patuloy na pag-aaralan sa sanggunahang palalawigan hanggang sa maipakatuparan. Romel Luzarez para sa DYTR, ang una sa puso ng mga Palawan. Balita 1 with DYPR. Maraming salamat, Romy Luzarez. Nakiisa ang Palawan Council for Sustainable Development Staff District Management Division Calamian sa pagbuo ng isang committee on a Functional Watershed Management Council na may layuning mapaigting ang pagngangalaga ng watershed ng Sitio Dita, Barangay Malaking Patag sa Bayan ng Culyon. Ang pagbuo ng komite ay upang pangunahan ang pagpapatupad ng mas maigting na panuntunan sa pangangalaga ng watershed bilang dagdag na mekanismo sa second phase ng Watershed Conservation Project ng Forest Foundation of Philippines na nagsimula noong 2022. Gagabayan ang nasabing Functional Watershed Management Committee ng mga polisiya, alituntunin at plano na angkop sa nasabing barangay upang maprotektahan ang at maisulong ang malusog na biodiversity at ecosystem sa lugar. Kasabay ang mas pinaigting na pagpapatupad ng mga batas pangkalikasan, pagtatanim at paggamit ng 3R technology application sa layuning ito. Nais ng PCSD at ng staff nito ang striktong pagpapatupad ng Batas Republika bilang 7611 o ang Strategic Environmental Plan for Palawan at pagpapatupad sa mga polisiya at advokasya sa pagkamit ng sustainable development sa lalawigan ng Palawan. Balita 1 with DYPR. Ang iba pang balita sa aming pagbabalik. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw at ductile o maaaring ihulma at panipisin ng hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo.
Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Kamay-ari, handog ng Paleco ang libreng medical consultation para sa mga miyembro nito maging kanilang pamilya linggo-linggo na sisimulan sa 17 at 18 ng Agosto sa Paleco Main Office mula 1:00 hanggang 3:00 ng hapon. Unang 10 pasyenteng makakapagpalista ang tatanggapin sa bawat araw na nabanggit. Ang araw ng Webes ay para sa mga ENT cases at pediatric cases naman sa araw ng Biyernes. Bukas ito sa mga miyembro ng Paleco o iyong nakapangalan sa kanilang koneksyon ng kuryente at maging sa kanilang asawa at anak. Kung single naman ang mismo miyembro, bukas naman ito para sa kanyang mga magulang. Magdala lamang ng katunayan tulad ng birth certificate, marriage certificate at valid government ID. Samantala, tatanggap rin ng OBGYN cases ang Paleco sa mga susunod na linggo. Manatili lamang nakaantabay para sa magiging schedule nito. Ang pabatid na ito ay hatid sa inyo ng Paleco at ang pilang ito. The Miracle Roots Red Alingatong nasa capsule na. Hatid ng GreenMed Pharma. Red Alingatong capsule is now FDA approved. Matamlay na ba ang sex life? Stress? Pagod at problemado? Wala na bang ibubuga pagdating sa kama? Red Alingatong! Red Alingatong! Para balik sigla ang buhay may asawa. Nakakatulong din sa menstrual problems, internal bleeding, prostate enlargement, sexual performance enhancement. Nakaka-regulate din ng menstrual cycle. Red Alingatong capsule. Mabibili na sa mga butika. The Miracle Roots Red Alingatong capsule. FDA approved. Balita Uno with DYPR. Balitang Kuyunon. 50 minuto makalipas ang 12:00 sa atong Balitang Kuyunon, mga senior citizen ing aabisuan nga magpa-rehistro sa National Commission of Senior Citizens Database. Ang Balitang Kuyunon yatid kanatan ni Ms. Nanette Pijap Kotrampe. Balitang Kuyunon. Ingabiswa ni ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga medad nga 60 po ubong nga magrehistro sa database ang National Commission of Senior Citizens bilang suporta sa padayon nga pagparehistro sa entirong Pilipinas para sa tanan nga mulam-mulam. Ang National Commission of Senior Citizens sa DADI ay agapang rehistro ang tanan nga senior citizens sa Pilipinas gamit ang katinluan nga paglistay ang mga datos. Makon si DSWD spokesperson ni Assistant Secretary Romel Lopez, ang database ang mga senior citizen para sa entirong nasyon ay abot para may mong mausay ang babasyan para sa pagbuati polisiya, igpagparabong sa programa nga para sa proteksyon, igpagpakayad sa sektor ang mga midadin. Ang rehistrasyon may mong buhaton sa official website ang NCSC, sa iba nga ara internet access, sarang sanda magparehistro sa mismong Office of Senior Citizen Affairs o OSCA sandang mga munisipyo. Ang nasangbit nga komisyon nagabuati database para sa mga senior citizens sa dalumi ang Implementing Rules and Regulations si ang Republic Act number 11350 sa pagpakigtabyangan ni ang DSWD ug DILG. Dugang padigi ing papaalbaay ang DSWD ang publiko nga magandam sa pagsabat sa mga spam text ig social media po nga agakon nga ang tanan nga senior citizens kariresibi pensyon nga 1,000 pesos kada bulan alin sa National Commission of Senior Citizens kung magparehistro online. Bugtindya matud tungod nga arapan na bubel nga pondo para sa nasangbit nga pensyon. Nanette Pijap Kotrampe para sa DYPR, Balitang Kuyunon ang sakaunan sa tagipuso ni ang mga Palawenyo. Balitang Kuyunon. Matamang salamat Ms. Nanette Pijap Kotrampe sa ating police report. Police report. Nalunod ang magkapatid na sina Alvin Mahilom at Juanito or Jolito Mahilom sa Nakpan Beach, Barangay Bukana sa bayan ng El Nido kahapon ng hapon.
Ayon kay El Nido MDRRMO Chief Raymond Osorio, 4:29 kahapon nang maitawag sa kanilang opisina ang nangyari at agad naman nilang nirespondihan ito. Ayon sa mga saksi, nalulunod ang anak ni Alvin na kanyang sinagip pero noong makuha niya na ang kanyang anak ay siya naman ang nalunod. Sasagipin sana siya ng kanyang kuya na si Jolito pero dalawa na silang nalunod. 20 hanggang 25 minuto bago nakuha ang katawan ng dalawang biktima. Nilapatan sila ng first aid ng mga foreigner sa lugar na unang nagresponde. Ayon kay Osorio, hindi naman malalaki ang alon sa Nakpan Beach kahapon pero talagang malakas lang daw ang current nito. Kulang din daw ang lifeguard sa Nakpan at walang water asset ang mga lifeguard na nakatalaga doon. Pero hindi naman pwedeng pakialaman ito ng MDRRMO dahil sakop ito ng El Nido Tourism Office. Ang problemang ito ay napag-usapan na rin daw ni MDRRMO Chief Raymond Osorio at ni El Nido Tourism Officer kung paano mabibigyan ng solusyon ang mga pangangailangan sa Nakpan Beach. Balita Uno with DYPR. Police report. Police report. Isa pang police report, lalaki patay matapos barilin kagabi sa kanyang tahanan sa bayan ng Brooks Point. Ang detalye na balita hatid ni Romy Lozares. Police report. Police report. Dead on arrival sa Leon General Hospital ang biktima ng pamamaril kagabi sa barangay Barong-Barong, Brooks Point, Palawan. Kung saan dakong alas 7 kagabi, naganap ang pamamaril sa labas ng tahanan ng biktima na kinilala na si Ilabi Taha Halom, 47 anyos, with living partner na residente ng barangay Arabingos, Brooks Point. Ang dalawang suspect naman ay dalawang lalaki at hindi pa nakikilala. Sa investigasyon ng Brooks Point Police, dakong alas 7:30 kagabi, ang dalawang suspect ay pumunta sa isang bahay na hindi na nabanggit at may hinahanap umano ito. At nang hindi makita ang target ay umalis ang mga suspect. Pero bumalik ito, mga dakong alas 7 na ng gabi. At habang nasa labas ng bahay ang biktima, nanonood ng telebisyon na ay doon na ito binarila. Hindi na nabanggit sa report kung ilang beses binaril ang biktima. Pagkatapos ng pamamaril, agad tumakas ang dalawang suspect sakay ng dark color na scooter na walang plate number. Agad dinala sa Leon General Hospital biktima at doon na ito diniklara na dead on arrival ng doktor ng ospital. Nakarecover naman ang mga pulis ng isang basyo ng caliber 40 na barila sa crime scene na posible na ginamit ng mga suspect sa magiging ebidensya sa krimen. Amelo para sa direktor ang una sa puso ng mga Palawan. Police report. Police report. Maraming salamat, Romy Lozares. Tumulong ang mga benepisyaryo ng 4Ps mula sa Barangay Bangkalaan sa bayan ng Balabak sa isinagawang malawakang clean-up drive, Dengue Out or Dengue Get Out bilang kampanya at aksyon laban sa tumataas na kaso ng dengue sa kanilang komunidad. Nagpasalamat si Kapitan Roy Reyes sa bawat benepisyaryo ng 4P sa kanilang pakikisa sa malawakang paglilinis ng kapaligiran, kanilang bahay at tabing dagat upang maging dengue-free ang Barangay Bangkalaan. Patuloy na magsasagawa ng Coastal Clean-up Drive tuwing Sabado ang mga benepisyaryo ng 4Ps naman sa Barangay Mandaragat. Inilunsad rin ng Barangay Mandaragat ang proyektong Palit Basura kung saan isang sako ng basura na kanilang maisusumite ay may kapalit na isang notebook at isang ballpen. Agad namang naipamahagi sa mga benepisyaryo ng 4Ps ang mga gamit sa paaralan matapos makaipon ng maraming basura mula sa paglilinis. Balita Uno with DYPR. Ang balitang showbiz at balitang good vibes sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsableng operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Sa kabila na hirap sila tatay, nanay dahil sa eskola kung ba't kami nakatapos. Kaya malaki na itulong ng scholar sa amin kung ba't nandito kami na nagtatrabaho at nakakatulong na din sa kanila.
Ang City Nickel po, nagbigay ng mga health station. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ng bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation. Sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap ba agad? Huwag mag-alala. #palaparaan yan sa Palawan Express Pera Padala. Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalhan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na. For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at panipisin ng hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Balita Uno with DYPR. Showbiz Balita. Sa ating showbiz balita, Palawenya beauty queen Imelda Sweighart nag-fangirling kay Claudine Barreto. Ang showbiz balita hatid ng showbiz insider Joel Contrivida. Showbiz Balita. Fangirl mode on ang Palawenya beauty queen na si Imelda Sweighart nang ma-meet nito ng personal ang aktres na si Claudine Barreto. Sa post ni Imelda, sinabi nitong malaking bahagi ng kanyang kabataan ng aktres at hinangaan niya ito lalo na sa pag-arte sa mga palabas sa TV at pelikula. Sinabi rin ng beauty queen na umaasa siyang makakatrabaho niya si Claudine balang araw. Si Imelda na nakabase na sa Europa ay huling nag-ingay matapos sumali sa Miss Universe Germany ngayong taon. Bagamat hindi pinalad ay masaya ito sa naging karanasan lalo pat isa na siyang ina. Joel Contribida para sa DYPR ang una sa puso ng mga Palawenyo. Showbiz Balita. Balitang Good Vibes. At para naman sa ating balitang good vibes, pasok uli sa isang malaking art exhibit sa Vienna, Austria, ang Rizal, Palawan-born painter na si Marvin Balcos. Isa lang naman siya sa tampok na artists sa Kultura Bayanihan Ostrich Kubo 2023 na inorganisa ng pamalang lungsod ng Vienna. Tampok sa exhibit ang iba't ibang bulaklak sa Pilipinas. Ilan sa mga obrang i-display niya ang mga gawa niyang painting na sampagita, waling-waling at iba pa. Sabi ni Balcos, gaganapin ang exhibit sa darating na September 1 hanggang 3 sa Vienna, Austria. Hindi na bago si Marvin Balcos sa pagpapamalas ng kanyang galing sa pagpinta. May mga nakarang exhibit na si Marvin sa Austria or may mga nakarang exhibit na sa Austria na kasama si Marvin Balcos. Plano niya sa susunod na taon na mga prutas naman mula sa kanyang bayan sa Rizal ang balak niyang ipinta at ipakilala sa Europa. Balitang Good Vibes.
Yan na po ang kabuuan ng mga balitang aming nakalap ngayong Webes ng tanghali. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang bukas, Balita Uno with DYPR dito lamang po sa 95.11 FM. Ako si Ruth Rodriguez. Magandang hapon. Mga balitang dapat mong malaman. Mga isyung dapat pag-usapan. Iisa-isahin natin yan, kawan. Sa Balita Uno. Balita Uno with DYPR. DYPR. Atenda, alas 6 ng umaga at alas 12:30 ng tanghali sa 95.1 1FM.